mga balita naman sa Metro Manila. 2 namatay. Habang mahigit 100 pamilya ang nasunugan sa barangay poblasyon sa Mandaluyong. Maghahating gabi nitong Huwebes ng sumiklab ang sunog. Pahirapan sa pag-aapula ng apoy dahil makikitid ang daan. Kinailangan din ng mga bumbero na umakyat ng bubong para mabugahan ng tubig ang mga nasusunog na bahay. Inabot pa ng 2 oras bago natagpuan ng mga bumberong labi ng magkapatid na bata. Sa investigasyon, lumabas na natutulog ang mga biktima ng masunog ang kanilang bahay. Ayon naman sa BFP, 50 bahay ang naabo dahil sa sunog. Inaalam pa rin ang sanhi ng apoy. Nananatili naman sa evacuation center ang mga nasunugang biktima. Nilimitahan muna ang pagtanggap ng pasyente sa emergency room ng Philippine General Hospital matapos ang sunog na sumiklab nito lamang Miyerkules. Ayon po sa PGH, itinaas ang code triage sa kanilang ER. Ang ibig sabihin niya na aasikasuhin lamang ay yung mga pasyenteng malala ang sitwasyon o life-threatening ang kondisyon. Siksikan kasi ngayon sa emergency room ng ospital dahil naroon pa rin ang mga inilikas na pasyente. Kahit mismong Bureau of Fire Protection o BFP ang nagsabing ligtas na ulit sa mga nasunog na ward, ayaw pa muna ng PGH na ibalik doon ang mga pasyente dahil sa amoy ng sunog. Balik normal naman na ang operasyon sa outpatient department ng nasabing ospital. Isang pasahero naman ang hinarang sa NAIA Terminal 1 matapos umanong makuhanan ng bala sa kanyang bagahe. Sa kumakalat na video, hinalughog ng security officer ang bag ng kanyang pasahero o ng pasahero. Dito raw natagpuan ang isang plastic na may lamang bala. Itinanggi naman ng pasahero na sa kanyang nakuha ng mga security officer. Pumalag naman ang Office for Transportation Security at sinabing walang tanim bala sa NAIA. Ang computer scanner pa nga raw ang nakadetect sa kontrabando. Madali na nga rin daw patunayan ito sa tulong ng mga video, CCTV at mga litrato. Pinayagan naman ng babaeng pasahero at mister nito na sumakay ng kanilang flight papuntang Thailand. Muli ring nagpaalala ang OTS sa publiko na huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamit sa NAIA. Taong 2015, nang unang pumutok ang issue ng tanimbala sa NAIA kung saan sunod-sunod ang dami ng mga pasaherong nakuhanan umano ng bala sa kanilang mga bag. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.